Ako si Rizal. Isang mga hilig ko ay gumawa ng nobela. At hilig ko din ang pagpinta. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay mapapaibig ako sa babaeng nagngangalang Leonor. Siya yung tipong babae na kahit sang ang gulo, ay magugustuhan mo. Ang kanyang nakakaakit na magandang muka, ang kanyang kumikinang na mga mata, at ang maganda niyang ngiti ang bumihag sa akin. Ngunit sa masaya naming alaala, na akala namin ay kami talaga, ay may nag-abang palang problema, sapagkat ayaw ng kanyang ina sa aming pag-iibigan. At lumipas ang ilang dekada na hindi kami nakita. Aking napagtanto na ikakasal na pala siya sa iba. Napakasakit mang isipin, pero yun talaga ang aming tinadhana. O aking ina, ako'y mamamahal. Masakit man ito sa aking damdamin, pero kailangan mo itong talbik. Ito ang kanilang kagustuhan, kaya paalam. Paalam na aking kapatid. Tayo ngayon ay nagkatipon-tipon sapagkat nais kong ilahad ang mga pagbabago at programang aking ibig gawin. Hinihiling ko ang inyong suporta at kooperasyon para sa mga susunod na pagbabago ng ating bansa. Unang-una sa lahat, naniniwala ako na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kung kaya't bibigyan kong importansya ang sektor ng edukasyon. Ay sa bayan ng Tacloban at isang pambihirang bagyo sa may top 8 si Yolanda sa listahan ng pinakamalakas na bagyong naglandfall sa bansa. Kamusta kayo mga mahal kong kababayan? Ako'y naririto upang maghatid ng tulong. Bakit ngayon? Bakit ngayon lang kayo dumating kung kaya magugutom at naghihirap na kami? Oo nga, tapos na mga condition ko. Eto lang ako. Kulang yung mga pinadala nyo. Umilaon kayo mga pinamahal kong kababayan. Ang lahat ng inyong hinaing ay ating susolusyonan. Ano pat naririto ako kung kayo aking babaliwalain? Eto lang. Dami sinasabi nila. Mahal na Pangulo. Sana po matulungan niyo po kami magkapatid. Wala na po kasi kami mga magulang. Ang tanging nais lang po namin magkaroon ng magandang tahanan, mapag-aral sa paaralan. Kung gayon man, bukas na bukas ay gagabayan kayo ng aking mga tauhan upang ihatid sa inyong magiging bagong tirahan at upang maasikaso na din ang inyong muling pagpasok sa paaralan. Maraming salamat po, Pangulo. Ang pagpupulong na ito ay patungkol sa kung paano mapapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Simulan na. Your Honor, may nais akong inumpani na kung saan ito ay makatutulong sa pagpapataas ng kalidad ng ating edukasyon sa ating bansa. At
nais kong maipatupad ang libreng matrikula sa lahat ng kolehiyo sa ating bansa para lahat ng ating mamamayan ay magkaroon ng oportunidad na makapag-aral muli. Gusto ko ipalam sa inyo na kahit magandang plano ito para sa kalidad ng ating edukasyon, ay dapat natin salang-alang ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya. Unang-unang sa lahat ay lalaki ang gastos ng ating gobyerno, sektor ng edukasyon, at lalaki ang utang ng ating bansa at buwis ng mga mamamayan. Sa pagdami ng mga mag-aaral sa ating universidad, ay kukunti ang mga silid-aralan, pasilidad, at mga departamento. Sino pang may nais simukan? Ginoong Ramos, gusto ko bigyang tugunan ang lumalang ng estado ng mga problema ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Katulad na lang ng kakaunti ang kanilang pahinga at ang paglaganap ng mental stress sa mga bata. Nais kong baguhin ang oras ng kanilang pagpasok. Ito ay magiging ika-siyam ng umaga hanggang ika-apat ng hapon. Base sa aking nalagot na impormasyon, sapat na ito para sa kanilang pagtuto at may natitira pang oras para sa ibang kanilang gawain. Sa pagbabago ng oras ng pagpasok, ay mababago rin ang paraan ng pagtulog ng mga bata. Maaaring maraming mga bata ang matatagalan at mahihirapan sa pagbabago ng natakdang oras sa pagpasok. Mahihirapan din ang mga empleyado ng mga paaralan dahil mababago ang kanilang oras ng trabaho. At ang huling pagdinig sa Senado. Maraming malalaking pagkakataon. Nais ko imungkay sa Senadong ito na taasan ang sahod ng ating mga guro sa bansang ito. Naniniwala ako na ito ang unang hakbang upang mapabuti ang edukasyon sa ating bansa. Dahil sa pagtaas ng kanilang sahod, ay masisiguro nating mananatili sila sa ating bansa at mabibigyan nila ng magandang edukasyon ng mga estudyanteng Pilipino. Magbubunga din ito ng pagtaas ng kanilang moral at motibasyon sa pag-aaral, sa pagtuturo. May hikayat din natin ang mga estudyanteng Pilipino na kuhain ang kurso ng pagtuturo kung patuloy na tutulungan ng gobyerno ang mga gurong Pilipino. Sa pagtaas ng sahod ng mga guro ay maaaring magigpit ang mga paaralan, lalo na mga pribadong sektor. Maapektuhan din ito ang pagtaas ng tuition ng iba't ibang paaralan, lalo na yung mga gastusin na kaugnay sa edukasyon. Ang mga mamamayan ay maaaring magprotesta kung hindi nila makikita ang magandang resulta at benepisyo ng pagtataas ng sahod ng mga guro. In pure water, the number of hydrogen ions balances or equals the number of hydroxyl ions resulting in a pH that is neutral. Any clarification? Mahal na Pangulo, maraming salamat po sa binigay niyo po sa aming oportunidad upang kami makapag-aral. At ngayon kami, Pangulo, ay isang ganap na estudyante na. Ngayon, ito yung isang malaking karangalan para sa akin. Ito'y aking ikinagagalak.